Win Radio 107.9. Hello mabuhay mga ka-winner at isa na naman pong episode ang inyong aabangan ngayon po dito sa ating segment na Heart Story. Sa mga ka-winner po natin na nagtatanong kung saan ba dapat mag-send ng kanilang kwentong buhay, sa Isa Mestiza po, it's YZZA space MYZTIZA. Question: okay lang ba na magkamali ng isang beses? 2 beses? 3 beses? Kapag ba nasa 3 beses ka nang sinaktan, okay lang ba na tanggapin ulit siya? O oras na para siya ay palayain at kung saan siya sasaya, dun mo na lang siya ibigay? Halina tungayan natin ang kwento ni Lenlen at Tomas. Dito lang yan sa Heart Story na pinamagatang Asawa Kong Playboy. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Oras na. Dear Lady Isa, hanggang ilang beses ka bang magbibigay ng pagkakataon para sa taong mahal mo? Hanggang kailan ka maniniwala na pareho kayong nagmamahal sa relasyon ninyo? Hanggang saan ang kayang magpakatanga ng puso para lang masabi mong oo, nagmamahal ako? Ako si Lenlen, 40 anyos na at naninirahan dito sa Naga. 2 ang aking anak sa huling lalaking minahal ko na si Tomas. Si Tomas ang aking pang-4 na nakarelasyon. Sumuko na ako noon sa pag-ibig at akala ko okay na ako na tumanda na lang mag-isa dahil ilang beses na akong naloko ng lalaki. Pero wala akong nagawa kundi tumibok ulit ang puso ko para kay Tomas, na pinsan ng kapitbahay namin dati. Una pa lang, nagpakita na ng interes sa akin si Tomas. Ako rin naman, unang kita ko pa lang sa kanya, iba na ang dating niya sa akin. Nagsimula sa simpleng kwentuhan hanggang sa nagkahulugan na tuluyan kaming nagkaibigan. Sabi niya noon sa akin, Lenlen, ikaw ang buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano pasasalamatan ng Diyos na niregalo ka niya sa akin. Maraming salamat sa pagdating sa buhay ko, ha. Para akong kasing ganda ni Don Solweta nung mga panahon na yon dahil mahal na mahal ako ni Tomas. Kaya nga hindi nagtagal, nagpasya na kaming magpakasal. Lahat masaya. Lahat ang kulay-kulay at napakaligaya ng buhay. Makalipas ang 4 na buwan, nabuntis na ako at ipinagpapasalamat namin ang todo yon sa Panginoon dahil pangarap lang naman sa amin noon na magkaanak. Nagtulungan kami ni Tomas na maging mabuting magulang dahil pagkalipas naman ng 2 pang taon, nagkaanak kami ulit. Napag-usapan namin na okay na yung 2 para hindi kami masyadong mahirapan dahil alam namin ang responsibilidad ng pagkakaroon ng mga anak. Sapat na sa amin ang 2 supling. Magkaroon man kami ng problema dati, gaya ng mga tampuhan at mga samaan ng loob, madali lang naming naaayos kasi madalas na nangingibabaw ang pagmamahal. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Pero nagbago ang saya ng kwento namin ni Tomas, Lady Isa. Sa 7 taon naming pagiging mag-asawa ng babae si Tomas. Wala akong kaalam-alam na may iba na pala siyang babaeng kinahuhumalingan. Kaya pala hindi ko rin siya madalas maaya na makipagsiping sa akin dahil solve na pala siya sa kabit niya. At nung nalaman ko halos manginig ang buong katawan ko.
Hindi ako katulad ng ibang asawa, Lady Isa, na hindi ako mahilig sa mga komprontahan. Nung nalaman ko, hindi ko na kinausap si Tomas. Kahit isang salita, wala siyang narinig sa akin. Mas natataranta kasi ang lalaki sa ganoong paraan. Para sa akin. Umuwi siya noon. Nasabi na sa kanya ng biyanan ko na alam ko na sobrang aligaga siya pag uwi. Hindi niya malaman ang gagawin niya. Ako, tahimik lang. Nagmamakaawa siya. At sabi niya, Wala yun. Ganito kasi yun. Nito ko lang nakilala yun. Promise, wala yun. Naaliw lang ako ng konti pero wala talaga. Kahit konting nararamdaman para dun. Wala. Alam mo, ikaw lang, Ga. Promise, ikaw lang mahal ko, Ga. Patawarin mo naman ako. Wala naman talaga yun eh. Ga. Uy. Kausapin mo naman ako. Kahit isang salita lang, magsalita ka naman. Ga. Wala na oh. Tinapon ko na yung SIM card ko. Wala na kaming contact. Simula ngayon, hindi ko na yung kakausapin kahit kailan. Promise, wala na yun, Ga. Please. lahat naman ata ng mga nagmamahalan, Lady Isa, masasabing iba talaga nung nag-uumpisa pa lang. Nung una, halos ituring kang prinsesa ng nobyo mo o kaya ng asawa mo. Pero pag tumagal na, kahit pa nagawa niya akong lukohin, kinaya pa rin ng puso kong intindihin siya lalo pat may dalawa kaming mga anak. Unti-unti, napatawad ko siya ng tuluyan kahit na hindi ko makalimutan ang ginawa niya. Naging maayos ulit kami, Lady Isa, dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa. Pero pagkaraan ng ilang taon, inulit na naman niya. Nagkaroon na naman ng kabit si Tomas at bata pa. Hindi na nahiya. Sa pangalawang pagkakataon, may nasabi na ako, Lady Isa. Pero limitado lang din ang aking mga naging salita. Pag uwi niya, sabi niya, Len. Ga. Uy. Usap naman tayo. Pag-usapan natin, please. Sabi ko naman, pag-usapan? Sige. Sige, pag-usapan natin. Alam ko na to, Tomas eh. Hihingi ka ng tawad. Patatawarin kita. Magiging mabait kang asawa at ama sa mga susunod na araw, buwan at taon. Tapos ano? Uulitin mo na naman? Tomas, hindi kasing tibay ng kakapalan ng mukha mo ang pangunawa ko. At sa bata pa talaga, ha? Buntisin mo para happy family na kayo. Ang sakit-sakit nito, Tomas. Ang sakit-sakit nito. Hindi ko na alam kung papaano pa kita tatanggapin ulit. Ayoko na. Wala na. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Umiyak na noon si Tomas at nakuha pang lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawa sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko siya kinausap ng maraming araw. Para bang invisible siya sa bahay. Napansin na rin ng mga bata, pati sila apektado na noon. Nakakaintindi na kasi sila noong mga panahon na yun. Di na sila sobrang musmos para magpatay mali siya sa mga ganap sa bahay. Nang makita kong iba na ang epekto sa mga bata at madalas na silang parang magagalitin, malulungkutin, inayos ko na ang pakikitungo ko sa ama nila. Si Tomas naman, hindi tumigil ng bumawi sa kanila lalo na sa akin. Heto na naman,
Nagbigay na naman ako ng pagkakataon kasi mahal ko. Kasi tatay siya ng mga anak ko. Pinanghawakan ko na naman ang mga pangako niyang hindi na niya uulitin pa. Naniwala ako kasi pag mahal mo, mahirap para sa iyong mapagod at hindi na siya unawain. Sabi nga ng iba, maswerte pa ako at marunong umamin at bumawi sa kasalanan ng asawa ko. Ewan ko kung anong klaseng pag-iisip minsan meron ang kapitbahay ko pero para kasi sa akin, kapag inulit na, hindi na dapat pa na maulit-ulit at tama na. Pero dahil nga matibay tong puso ko, kinaya ko pa. Hanggang sa nitong taon na to, nitong nakaraan lang, nalaman ko na naman na meron na naman siyang kabit at hindi lang yun. Kilala ko pa yung babae. Katrabaho niya. Kaya pala kinakaibigan ako, pa-chat-chat pa sa akin sa Facebook, padala-dala pa minsan ng ulam dito sa bahay namin na para sa amin ng mga bata. Yun pala, kabit na pala siya ng asawa ko. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Sa ngayon, Lady Isa, pinaalis ko siya sa bahay. Hindi ko po alam kung hanggang kailan. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Ubus na ako. Ubus na ako. Ito po si Lenlen. At ito, ang aking heart story. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Lenlen, congratulations. You did the right thing. Wala akong ibang masabi kundi tama. And I salute you for that. Tama ang ginawa mo na hindi mo na inantay pa na maubos ka. Tayo mga babae, sobra tayong mapagmahal pagdating sa mga partner natin na kung minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin dahil sa pagpapatawad kahit paulit-ulit na tayong ginagago, paulit-ulit na tayong sinasaktan. Nandun pa rin kasi we are trying to achieve yung parang nasa fairy tale na happily ever after pero nasa realidad tayo eh. Kahit gustuhin natin maging at least almost to perfect yung relationship natin with our boyfriend, with our husband, hindi talaga eh. So tama yun. Ngayon naman piliin mo ang sarili mo. Ngayon naman piliin mong maging masaya. Kahit na alam natin sa sarili natin na hindi na sila parte ng buhay natin. Alam mo sa sarili mo na hindi na siya parte ng buhay mo. Pero parte pa rin siya ng buhay ng mga anak mo. At hanggang doon na lang yon. Masakit mang isipin na humantong sa ganito ang naging relasyon ninyo but let's just face the fact. Ito ang katotohanan at kailangan na lang natin tong tanggapin. Basta ang galing mo, ang lakas mo, congratulations. Sa lahat ng mga ka-winner natin may mga pinagdadaanan sa buhay katulad ng kay Lenlen, huwag kayong mahihiya na mag-send sa akin ng inyong kwentong buhay. Isend lamang po yan sa atin dito sa aking Facebook account, Isa Mestiza, Y-Z-A space M-Y-Z-T-I-Z-A. Magkarinigan ulit tayo bukas sa panibagong episode na naman ng ating Heart Story. Dito lang yan sa Win Radio 107.9. This has been your influencer, your prinsesa, your Diyosa, Isa Mestiza. Now saying goodbye, ingat and God bless. And see you when I see you. Bye everyone and thank you so much. Heart Stories with DJ Isa Mestiza.